Kasabwat ba ni Imo at Gorosei si Akainu sa mga plano nila? O simpleng ginagamit lang nila si Akainu at wala itong kamalay-malay sa mga balak at identidad nila? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Akainu pagkatapos may ibunyag lahat ni Vegapunk ang alam niya? Magiging kakampi o kalaban ba si Akainu ng world government pagdating ng Final War? Ano naman kaya ang magiging kapalaran ng mga Marines? Pag-uusapan nga natin yan lahat ngayong araw. Ang pinakauna natin kailangang itanong sa mga sarili natin ay kung alam ba ni Akainu ang katotohanan tungkol sa world government. Alam niya ba na mayroon palang sikretong hari na kinokontrol ito mula sa mga anino? Alam ba niya na meron silang taglay na ancient weapon na binabalak gamitin upang palubugin ang buong mundo? Kapag nasagot natin kung gaano kalawak ang alam ni Fleet Admiral Akainu sa mga bagay na yan, mas malilinawan na tayo kung ano ang magiging sunod niyang hakbang pati na rin sa kung ano ang magiging papel niya at ng buong Navy sa Final War. Kung titignan natin ang reaksyon niya sa mga pahayag ni Vegapunk, mukhang galit na galit siya. Pero mukhang hindi sapat ang nag-iisang eksena na ito para mahulaan natin kung ano ang nasa isip niya. Oo, posible na galit siya dahil hindi niya alam ang mga bagay na ito at napagtanto niya na matagal na pala siyang pinapaikot ng Gorosei. Pero posible rin yung kabaliktaran na galit siya dahil matagal niya nang alam at ayaw niyang ibunyag ito ni Vegapunk sa mundo. Kung alin man sa dalawang interpretasyon na yan ang mas tama, hindi pa nga malinaw para sa ngayon. Kaya bakit hindi na lang natin suriin yung ibang eksena ni Akainu para masagot ang mga tanong natin? Kung gusto natin ng isang tauhan sa storya na malamang ay matagal nang alam ang sekreto nila Imu, kailangan nating puntahan si Don Quixote do Flamingo, ang isang dating Celestial Dragon. Hindi malinaw kung lahat man ng Celestial Dragons ay alam ang katotohanan tungkol kay Imu, pero ipinahiwatig sa atin na mukhang may alam rito si do Flamingo. Binanggit nga niya na may alam siya tungkol sa isang sikretong national treasure sa Marichua na siguradong magpapayinig sa mundo kapag naisa publiko. At itong impormasyon na ito ang ginagamit niya upang patuloy na i-blackmail ang Gorosei. Kapag hindi raw sinunod ng Gorosei ang mga gusto niya, ibubunyag niya ang lahat ng alam niya sa buong mundo. Sa sobrang takot ng Gorosei na ipamalita niya yan, mukhang sinusunod talaga nila lahat ng kagustuhan ni do Flamingo, kasama na ang pagbibigay sa kanya ng Shichibukai position. Hindi pa malinaw kung ano ang national treasure na tinutukoy niya, pero base sa mga napag-alaman natin kamakailan, malamang yan ay either ang ancient weapon Uranus o kaya mismo ang identidad ni Imu. Noong Dressrosa arc, noong pinilit nila si do Flamingo na magbitiw bilang Shichibukai kung gusto niyang maibalik sa kanya si Caesar Clown, ginamit na naman ni do Flamingo ang impormasyon na hawak niya upang pasunurin ang Gorosei. Peke siyang nagbitiw sa pwesto bilang Shichibukai pero sinabihan niya ang Gorosei na ipadala ang CP0 sa Dressrosa upang pakalmahin ang mga mamamayan niya at siguruhin sila na fake news lang ang ginawa niyang pagbibitiw. Dahil sa impormasyon na hawak niya, agad namang pumayag ang Gorosei. Noong natapos na ang Dressrosa arc at nabalitaan ni Akainu na peke lang pala ang naging pagbibitiw ni do Flamingo at nakialam pa ang CP0, agad niya itong ikinagalit. Walang takot siyang sumugod sa Marichua para kumprontahin ang mga Gorosei. At kung pagbabasihan natin ang anime, mukhang halos sinisigawan niya na ang mga ito. Bakit daw sila nagsinungaling sa publiko para lang sa isang piratang katulad ni do Flamingo? At bakit daw nakialam pa raw itong mga CP0 sa Dressrosa ngayong ang operasyon doon ay nasa jurisdiction ng mga Marines? Nagmukha lang daw katawa-tawa ang buong world government dahil sa pagprotekta nila sa isang kriminal na pirata. At mas lalong nagmukhang katawa-tawa si Akainu dahil wala siyang kamalay-malay sa mga pangyayari kahit pa Fleet Admiral siya. Base sa usapang ito, nagmumukha na sinikreto mula kay Akainu ang mga pagbabanta ni do Flamingo dahil hindi niya maintindihan kung bakit sila sumunod sa mga kagustuhan nito. Kung matagal na palang alam ni Akainu ang tungkol kay Imu or sa Uranus, walang dahilan kung bakit kailangang itago mula sa kanya ng Gorosei ang mga pagbabanta at pag-uutos ni do Flamingo. Bagkus mas maganda pa nga na ipaalam sa kanya ang buong storya para mabigyan niya ng tamang utos sa mga Marines na protektahan si do Flamingo at patahimikin ito kung kinakailangan. Pero sa halip na gawin ito ay tinago ang lahat mula kay Akainu at ipinaubaya ang buong misyon sa CP0. Kaya malinaw na walang alam si Akainu tungkol kay Imu o sa Uranus at maingat itong itinago ng Gorosei mula sa kanya. Bago tayo magpatuloy, kung mahilig ka sa mga ganitong analysis at explanation tungkol sa One Piece, ay mag-subscribe ka na sa channel natin dahil marami pa tayong similar na misteryong pag-uusapan. Ngayong malinaw na walang alam si Akainu, punta naman tayo sa sunod na dapat nating itanong. Ano naman ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya na ang buong katotohanan? Para masagot yan, subukan muna nating suriin ang pagkatao niya. Marami pa rin kasing nalilito sa totoong pagkatao ni Fleet Admiral Akainu. Dahil nga sa mabangis at agresibo niyang personalidad, nagtataglay siya ng palayaw na Red Dog. Pero hindi porket aso ang palayaw niya, ay loyal na siya sa mga Celestial Dragons. Nakita na nga natin siya na makipagbanggaan sa mga Gorosei dahil hindi siya sang-ayon sa mga pamamaraan nila. Bagkos ay loyal siya sa sarili niyang hustisya na nakapaloob sa kanyang personal na motto na Toro Justice o hustisyang walang pinapalampas.
Una natin itong nakita sa O'Hara flashback kung saan isa siya sa 5 vice admirals na namuno ng Buster Call. Noong sumakay ang mga normal na residente ng island na hindi naman scholars sa isang evacuation ship dahil wala naman silang kinalaman sa mga kasalanan ng O'Hara scholars, pinili ni Akainu na bombahin rin ang barko nila. Sabi ni Akainu, kahit pa inosente ang karamihan ng sakay noon, paano na lang kung may isang O'Hara scholar na nakapuslit sa barko? E di sayang lang ang ginawa nilang Buster Call. Baka maging daan pa ang scholar na yon upang maibalik ang mga ancient weapons sa mundo na siguradong ikapapahamak ng buong mundo. Kaya mas okay na mamatay ang mga inosenteng sakay ng barko kaysa mapahamak pa ang buong mundo sa hinaharap. Ganon ang thorough justice ni Akainu. Masinop na masinop. Lahat ng pwedeng pagmulan ng kasamaan ay dapat burahin kahit hindi naman sigurado. Nakita ulit natin itong pilosopiyang ito sa Marineford. Noong patapos na ang laban at tumatakas na ang Whitebeard Pirates, gusto ni Akainu na habulin sila at huwag silang patakasin. Kahit marami na rin sa mga Marines ang malubhang sugatan at may isasalba ang mga buhay nila kung mabigyan ng tamang lunas, gusto ni Akainu na pabayaan na lang sila at mag-focus sa paghabol sa mga pirata. Bakit? Para hindi na gumawa ang mga ito ng kasamaan sa hinaharap. Kaya mas maganda na mabura na sila sa Marineford kahit pa magsakripisyo pa si Akainu ng buhay ng ilang sugatang Marines. Ganito ang Akainu na patuloy nating nakikita sa storya. Para sa kapakanan ng nakararami, handa siyang magsakripisyo ng buhay ng iilan, kahit pa mga inosente. Pero in fairness kay Akainu, hindi lang buhay ng iba ang handa niyang itaya. Mismong buhay niya ay handa niya ring ipusta. Sa Marineford nga, ang naging pinaka-target niya ay si Monkey D. Luffy at si Portgas the Ace. Sila raw kasi yung may pinakamalaking potensyal na magdulot ng pinakamalaking kasamaan sa hinaharap. Para mapatay sila, walang takot na binangga ni Akainu ang halos lahat ng kalaban sa Marineford. Kabilang na ang lahat ng Whitebeard Commanders, mga ex-Shichibukai, Revolutionary Commander at Deputy Commander, at maging si Whitebeard. Handa siyang lumaban at dumihan ang sarili niyang mga kamay para mapatupad yung hustisyang pinaniniwalaan niya. Kumbaga, hindi siya isang weak leader. Hindi siya natatakot na sumugod sa frontlines para protektahan ang hustisya niya. Ngayong mas malinaw na ang personalidad ni Akainu, balik tayo sa tanong. Ano naman kaya ang magiging reaksyon niya kapag nabunyag na sa kanya ang katotohanan tungkol kay Imu at sa Great Flood? Ang isa sa mga posibilidad tungkol dyan ay hindi niya paniniwalaan si Vegapunk sa mga sinabi niya. Tandaan natin na malaki ang galit ni Akainu sa mga pirata at kriminal at malabo na pagkatiwalaan niya ang mga sinasabi nila. At sa mga mata ni Akainu, isa na nga ngayong ganap na kriminal si Vegapunk. Una, kusa niyang inaral ang mga Poneglyph at Void Century na malinaw na ipinagbabawal ng world government. Nakita natin ang opinyon dyan ni Akainu sa O'Hara kung saan isinakripisyo niya ang isang barko ng mga inosente para buhrahin ang mga O'Hara scholars na kayang magbasa ng mga Poneglyphs. Bukod pa rito, mukhang malalim rin ang koneksyon ni Vegapunk sa mga revolutionaries. Dati na niyang kilala si Dragon at nagkaroon rin ng malapit na relasyon kay Kuma at anak nitong si Bonnie. Sinabotahe pa nga niya ang world government para sa dalawang ito. Bukod sa hindi niya sinunod ang utos na lagyan ng literal na self-destruct button si Kuma, bigla rin itong gumalaw na hindi na dapat posible. Baka isisi pa yan ni Akainu kay Vegapunk. Pero ang mas matindi, talagang nilagyan ni Vegapunk ng programming ang mga pasifista na sumunod sa mga utos ni Bonnie. Isa nga yung direktang pagtatraidor sa world government. At ngayon, mukhang lantaran ng nakipag-alyansa itong si Vegapunk sa anak ni Drago na si Straw Hat Luffy upang tumakas sa Egghead at suwayin ang world government. Kaya babad na talaga itong si Vegapunk sa mga koneksyon sa mga revolutionaries at pamilya nila. Kaya hindi natin masisisi si Akainu kung isipin niya na itong si Vegapunk ay sekretong revolutionary talaga na nagpanggap lang na magtrabaho sa world government para isabotahe ito mula sa loob. Actually, may ilan sa ating mga fans na iniisip talaga na totoo yan kaya hindi malabo na maisip rin niya ni Akainu. At kung ganoon, sa pananaw ni Akainu, itong mga pahayag ni Vegapunk tungkol sa sikretong hari, ancient weapon at Great Flood ay propaganda lang ng revolutionaries upang pabagsakin ang world government. Kaya malaki ang posibilidad na hindi lang papansinin ni Akainu ang mga bintang ni Vegapunk. Pero wait lang ka-scholar, paano naman kung maglabas si Vegapunk ng mabibigat na ebidensya, maniniwala na kaya si Akainu? Sa tingin ko, syempre naman, hindi naman ganoon katanga si Akainu na magbubulag-bulagan pa rin siya kapag meron ng mabigat na ebidensya. Ang problema nga lang, ano ba ang pwedeng ituring na mabigat na ebidensya? Syempre, una dyan yung nabanggit na ni Vegapunk na may sibilisasyon sa ilalim ng dagat na matagal nang pinalubog. Kapag nakita yan ni Akainu ay siguradong napakatibay na ebidensya niyan. Kaso lang sa pananaw ko, parang hindi pa rin sapat. Una, hindi naman porket totoo yan ay totoo na rin na ancient weapon nga ang nagdulot niyan. Sabi nga mismo ni Vegapunk, ang isa sa dati niyang teorya ay itong paglubog ng mundo ay gawa ng kalikasan o ng natural phenomenon. Pangalawa, kahit paggawa yan ng isang ancient weapon, walang patunay na ang world government ang gumamit ng ancient weapon na yun.
Baka nga ipalusot pa ng Gorosei na sila Joy Boy ang gumamit ng ancient weapon upang dati nang palubugin ang mundo at sila talaga ang tunay na masama. Kaya parang hindi talaga sapat ang pagkakaroon ng sibilisasyon sa ilalim ng dagat upang patunayan na masama ang world government. Paano naman kaya yung malaking butas sa Lelouch Kingdom? Siguro naman sapat ng ebidensya na yan na yung ancient weapon ay nasa kamay ng world government. Sa unang tingin, oo. Kapag nakita ni Akainu ang butas na yan ay pwede nga siyang maniwala. Kaso nga lang, paano kung magpalusot na naman ang Gorosei? Paano kung sabihin ng Gorosei na ang pagkawala ng Lelouch Kingdom ay kasalanan ng mga revolutionaries gamit ang isang matinding imbensyon ni Vegapunk? Hindi ba mas kapanipaniwala yan mula sa point of view ni Akainu? Bukod sa malaki ang koneksyon ni Vegapunk sa revolutionaries, may sapat rin siyang kakayahan na gumawa ng mga sandata na kayang bumura ng isang island. At mas matindi, kakagaling lang rin ng mga revolutionary sa Lelouch Kingdom bago ang Reverie. Sila yung huling puwersa na namataan doon. Kaya malamang, sa kanila rin isisisi yan ng Gorosei kagaya na lang ng pagsisi ng Gorosei ng pagkamatay ni King Cobra kay Sabo. So yun nga, mukhang walang sapat na ebidensya para sa ngayon na makakapagpaniwala kay Akainu na ang tunay na masama talaga ang world government. Pwera na lang siguro kung literal niyang makita si Imu at ang Uranus sa Marichua. Pero alam naman natin na hindi papayagan ng Gorosei na mangyari yan, kaya medyo malabo yan. Pero gaya nga ng sabi nila, sa huli, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Siguradong may ebidensya na lulutang sa hinaharap na magiging sapat para paniwalain kahit pa si Akainu sa mga pahayag ni Vegapunk. At dito na nga papasok yung pangalawang posibleng reaksyon ni Akainu, ang pagdiwalag sa world government. Kung ano man ang ebidensya na makakapagkumbinsi kay Akainu, maaga pa kang sabihin para sa ngayon. Pero kung lumitaw na ito, siguradong hindi matutuwa si Akainu. Gaya nga ng mga nabanggit na natin, hindi naman tapat itong si Akainu sa mga Celestial Dragons. Mas tapat siya sa hustisyang pinapatupad niya na pagproprotekta sa nakararami at pagbura ng kasamaan. So ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag may isang grupo na gustong palubugin ang buong mundo sa ilalim ng dagat? Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag itong parehong grupong ito ay matagal na siyang pinapaikot at minamanipula? Papayagan kaya ng Toro Justice niya ng panatilihing buhay ang mga ito? Malamang magbabaga sa galit itong si Akainu at ibabaling niya yung dati niyang galit sa mga pirata kay Imu at Gorosei. At kapag bumaliktad na itong Fleet Admiral nila, syempre susunod na rin ang buong Navy. So to summarize, yung dalawang posibilidad na pwedeng mangyari ay una, hindi maniwala si Akainu sa mga pahayag ni Vegapunk at patuloy siyang magsilbi sa world government hanggang huli. At pangalawa, makakita siya ng sobrang bigat na ebidensya na kukumbinsi sa kanya upang tumiwalag sa world government. Yan ngang dalawa ang pinakamalaking tsansa na mangyari. Base sa pagkatao at filosofiya niya, hindi ako nakakakita ng posibilidad kung saan sasang-ayon o tutulong itong si Akainu sa plano ni Imu na magpapalubog sa mundo. Kung ako ang tatanungin kung alin sa dalawang posibilidad ng totoong mangyayari, para sa akin, kombinasyon nga ng dalawa. Sa una, hindi muna maniniwala si Akainu sa mga pahayag ng kriminal na si Vegapunk. Iisipin niya na pakanalang ng revolutionaries or ng Straw Hats ito. Pero hindi rin naman kasi kompleto ang kaalaman ni Vegapunk. Inaamin nga niya na limitado lang ang poneglyph na meron siya at marami pang butas ang storya niya. At posible rin na malapit nang maputol ng Gorosei itong mga pahayag niya kaya baka mabitin pa. Kaya mananatili muna si Akainu sa ilalim ng world government pansamantala. Pero darating ang panahon na mabubuo ng Straw Hats ang buong storya. Kapag nakarating sila sa Laugh Tale at nakumpleto na nila ang Void Century, dito na magsisimula ang Final War. Baka dito na rin sila makahanap ng mabigat na ebidensya na makakatulong sa pagkumbinsi kay Fleet Admiral Akainu at pati na rin sa buong mundo. At dito na nga titiwalag si Akainu kasama ang mga tagasunod niya sa Navy. Isa talaga sa mga kaabang-abang na pangyayari sa Final Saga ay kung ano ang magiging papel nitong si Fleet Admiral Akainu pagdating ng labanan. Pero isa pang hindi malinaw pero interesante rin ang posibleng papel ay si Princess Vivi ng Alabasta. Magiging parte na nga ba siya ng Straw Hats o mas pipiliin pa rin niya ang kaharian niya? Kung gusto mong mas malaman pa yan ay panoorin mo na ang video natin tungkol dyan.